Mga kuya, may nakita kong post, I think apo to ni Pangulong Duterte. And ako po, naghahanap nga rin po ako ng list ng mga achievements ni PRRD at sa tingin ko, dapat ito yung mga ma-achieve ng Administrasyong Marcos. Di ba, 2 years na kasi magsasona na siya ngayong paparating na buwan, susunod na buwan, July, di ba? Palagay ko mga July 21, 22 yan, mga third week of July. So, ano na yung kanyang na-achieve within 2 years? I mean, itong mga achievement ni PRRD given mga 4 years ito kasi yung 2 years nilaan niya sa pandemic, di ba? 2020 hanggang 2020, tinamaan tayo ng nangyari yung pandemic 2020, right? Subabog muna yung bulkan tapos pandemic. So hanggang 2022, ang administrasyon ni Pangulong Duterte, wala siya sigurong masyadong magawa dahil nga po yung mga budget ng iba't ibang ahensya, departamento, inilagak na lang sa DOH or para i-address yung pagbili natin ng bakuna, gastusin sa mga na-ospital, di ba? Or tinatamaan ng sakit. So parang 4 years lang naman ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Sabi ko, maraming nagawa si PRRD. Ang mga naaalala ko dito mga kuya, yun nga po yung pagprolong ng ating validity ng passport instead of 5 years, ginawang 10 years. Ang witty ng dating Pangulo natin, di ba? Naiisip niya yung ganito, no? Na-appreciate niya na or maybe na-frustrate siya para sa mga Pilipino, napipila ka ng ganun, di ba? Hirap ka rin sa pag-aasikaso ng pasaporte mo. Tapos 5 years lang yung validity. So ginawa niyang 10 years. Malaking ginhawa. Minsan hindi mo pa na ibabiyahe, pa-expire na passport mo, right? Kasi nga po, syempre hindi naman lahat kayang bumiyahe. Ginagamit lang ng iba yung passport para maging valid ID. It's the most valid ID there is, di ba? So, aside from that, yun nga po, pati yung driver's license, pinrolong din yung, hinabaan din yung validity, yung pagpapalinis ng Boracay, di ba? Yung build projects niya, yung mga skyways, yan. I think yung Cebu Cordova, kung under man kay Pino yan or kay Gloria, at least nangyari kay PRRD. So, meron tayong parang, di ba, pang international na pagkaganda-gandang tulay dyan in Eastern Visayas, if not in the Central Visayas. Also, ano pa ba yung mga naaalala ko, yung Manila Bay, yung pag-renovation na miski mga taga riyan at kahit sino-sino nag-volunteer, walang bayad, no? Tinulungan kasi nakakahiya nga naman yung pagkadumi-dumi nating sikat sana yung Manila Bay because of its sunset na pagkaganda-ganda, ang baho naman dahil nga dyan ang diretsyo ng basura dahil ng Kamaynilaan and even ng Ilong Pasig. Okay, yung Pasig din naman luminis ngayon, may mga lumot na naman. So, keme na naman ng administrasyon ngayon na aasikasuhin na mag-asawa yan. Di ba, parang project yan ngayon, yung beautification ko no, ni Madam Mama Mary. Ni Madam, binababoy natin ang Birheng Maria. Sorry naman. Ay parang ang ganda-ganda kasi ni Ma'am Shi nang pumunta siya ng ng Middle East. Oh, parang Mama Mary siya dun sa kanyang abaya na iyon, di ba? Oh, anyway, ang apo po ni Pangulong Duterte, ang pogi. Tingin ko walang edit ang picture nito, hindi katulad nung kakilala natin na nagiging Mama Mary sa kung saan man. Ay, hindi na ba yun? Pero pag uwi at walang filter ang picture, ang daming pilege sa leeg. Sino ba yun? Laki ng tiyan, pero pag nasa kanyang Facebook page, lumiliit ang tiyan, kumikinis. Bumabata. Feeling ko talagang insecurities niya yan, ano? Tapos ang ganda-ganda pa ng Vice President. Tapos yung Vice President natin, close dati sa asawa niya. So, tumindi yung insecurity nito. Anyway, yung apo ni Pangulong Duterte, ang pogi-pogi, parang walang filter, makinis, kita ang pores, kung ano man. Ay, dahil ganito pala si Pangulong Duterte. Ang pogi talaga. Mas pogi pa sa panganay nung mag-asawang malaki ang tiyan, malaki ang mata, tapos yung asawa niyang lalaki ay tumatabi ang mukha. Kilala niyo ba yun? May anak yung panganay, yung mukhang tomboy, di ba? Yung pangalawa na pinakagwapo, parang napupulburon talaga, no? Lutang na nga, lalim pa ng eye bags, pangit pa ng ngipin, crush ko pa naman. Pa-comment sa comment section kung sino. Kanino daw bang anak ito, itong apo ni Pangulong Duterte? Hindi ko na po ini-stalk, hindi ako stalker mga at kuya. Pero natuwa ko sa kanyang post, okay? Kaya kung pulong kaya ito? Sino kaya? Nag-post itong si Pogi. Dali, pakita ko yung post niya. Ayun na pala.
At nasa page naman 'to, naka-publish naman 'to sa mga pages ng 'di ba, ng tawag diyan, ng publication ng ating bansa. So, madali namang malaman kung ano yung mga nagawa ni PRRD. Sabi ng apo ni Pangulong Duterte, itong si Lance Kirk Duterte, special mention, shoutout po. Sobrang proud ako sa Lolo Digong ko sa mga kabutihang nagawa niya para sa sambayan ng Pilipino at bansang Pilipinas. Thank you po sa kabutihang nagawa mo sa aking channel. Siti Madato from Kingdom of Saudi Arabia. Buti pa si Ate Siti, love ako, no? Sa kabutihang nagawa ni Ate Siti at sa kabutihang nagawa pa, sa sambayan ng Pilipino ni Pangulong Duterte at sa bansang Pilipinas, pero binabaliwala at minamaliit ng ilang mga politikong puno ng Ay, puno daw ng, hindi ko pa ito nababasa, sabay-sabay nating basahin. Kababanggit ko lang ng insecurity ng babaeng malaki ang tiyan at maraming pelege sa leeg, di ba? At tuyot na mahilig uminom ng champagne at may champagne na may pa-vape pa, may pa-yosi pa. Hindi lang yata Mama Mary ang hinahangad ng isang yun kundi maging reyna, no? Mala Queen Elizabeth ang gusto yata ng nanitan. Sino ba yun? Oh, ba't ginagamit din niya yung word na insecurities? Baka nagkataon lang naman, ano? Minamalit daw yung mga achievement ni Pangulong Duterte ng mga politikong puno ng insecurity sa buhay nila, pati na rin ang ibang taong mas piniling maging bulag, pipi at bingi sa katotohanan. Parang yung mga ensaymada ito, no? Yung mga bangag vloggers at saka yung mga loyalista ba yan? Okay. Inisa-isa po ng apo ni Pangulong Duterte ang achievements ng kanyang lolo. Mental health law. Peace in Mindanao. Correct. Halos maubos dun yung mga makaliwa. Ease of doing business. Kapag hindi mo na, nag-apply ka ng mga permit, mayor's permit, whatever, na building permit, sa mga munisipyo, city hall, at hindi yan na asikaso within 21 days, mapipinalize po yung kinausap mo. Kung nasabit mo naman ang lahat ng requirements at hindi ka in-approve, at may nahuli kang under the table, halos 300 to 400,000 po ang penalty. Pwede pang matanggal sa na empleyado ng gobyerno yung kausap mong kurakot. So natataranta po panahon ni PRRD ang mga taga-munisipyo, taga-city hall, kapag kaganyang may nag-a-apply kasi pag hindi nila natapos within 21 days, dahil po sa ease of doing business ni Pangulong Duterte, pwede silang maparusahan, magbabayad pa ng malaki. Biro mo yun, 300,000 to 400,000 penalty. Aba kung gusto mo magkaroon pa ng trabaho sa gobyerno, ay huwag kang magpapalagay. At bilisan mo ang pag-iintindi, huwag mong iwanang nakasalansan sa lamesa mo yung mga requirements at ina-apply ng kung sino man. Okay? Tax amnesty law, OFW e-card, correct? Intensified fight against corruption, SIPA, pag nalaman. Natakot mangulimbat ang mga politiko noon. Rice Competitiveness Enhancement Fund, tax reforms, anti-illegal drug campaign, anti-oligarchy, nagbayad tuloy yung isang oligarch. Ang daming oligarchs na nagbayad ng kanilang mga buwis. Anti-smuggling, ngayon ang lala. Ate Grace Villamero, thank you. More advantageous new water concession agreement, yung 888 Citizens Complaint Hotline, pag may nalaman ka sigurong kurako, tawag ka sa 888, kumusta na yon? Wala na yata. Mindanao Media Hub, plant pro. Oh, may ganyan pala si PRRD. Hindi lang build. 911 emergency program, kumusta na yan ngayon? Salary increase for cops and soldiers, totoo, pati nga teachers. Free tertiary education, so marami siguro nabigyan ng scholarship program, di ba, sa mga gusto magkolehiyo. NTFL-CAC, binuo kay PRRD, National ID System, correct. Kaya yung iba natatakot ngayon manggancho. Ay, actually, hindi na ulit takot ngayon. Marami ng mga nagme-message ng mga spam kineme. Yung parang associated na rin po to sa SIM card registration, di ba? Kalinga at malasakit sa OFW, free irrigation, free information, ang dami mga kuya. Manila Bay Rehab, Boracay Rehab, Marawi Rehab. Pakinggan nyo na lang, nakatune in naman kayo sa akin. Ang dami nito, ha? Ano ang achievements ni Kuting kung ikukumpara dito? Sino ba yung Kuting? Nagulo ako. Session na, force of habit. Ayuda? Travel? Pledges? Concert? Fashion show? What? Ano nang nagawa niya?
2 years na eh. Kahit man lang kalahati ng listang ito, di pa ako tapos. NAIA rehab na wala ang laglag bala. Ngayon naman, bulok na naman ang NAIA. Kataka-taka. Oh. 5-year driver's license validity, Alvin, sabi dito sa listahan. 10 years po yung sa passport. OFW Hospital, Overseas Filipino Bank. BFP Modernization Act, batas para sa ating Bureau of Fire Protection. AFP, Armed Forces, ganun din, modernize din. Presidential Task Force on Media Security, syempre po ang media, mga kritiko ito, pero despite na kritiko sila, pinoprotektahan ni PRRD. Ngayon naman ang mga media, hindi na kritiko. Kataka-taka. Anti-terror law, yung 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act, One-Stop Service Center for OFWs, Anti-Kafala. Ano yung kafala nga? Baka sa ano to, sa mga kababayan nating Muslim, ano po? Hindi ako sure eh. Lingap sa Masa Free Medicine and Medical Services, Magna Carta for the Poor, protection sa mga mahihirap. Aggressive Agrarian Reform Program, pamimigay siguro to ng lupa. Universal Healthcare, kay PRRD rin yan. Free Wi-Fi for all, so sa public places, di ba, may mga Wi-Fi. 30-year extension of power subsidy for the poor. 105-day expanded maternity leave. Yes, sa mga buntis, di ba? Pinalawig yung maternity leave. Ang dae. Oh, kapag wala daw violation, sabi ni Alvin, 10 years pala ang driver's license. Thank you. Oh. Doctor para sa Bayan Act. 10 years passport validity na nabanggit na natin. Regulation of prices in the retail of drugs and medicine. Yung legal na drugs, okay? So may regulation ng presyo. Siguro merong tax ceiling, tax floor, price ceiling, price floor. 75 billion cocoa levy funds returned to coconut farmers. Malasakit Center, kay PRRD din yan, through Senator Bongo, na ewan ko na ngayon kung ano na siya. New expressways, itong mga matataas na mga kalsadahan, mga superhighways. Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Okay. Government workers pay hike. Tinaasan po yung bayad sa mga government workers. Bangsamoro Organic Law, hindi pinapabayaan ng mga kababayan nating Muslim. Build Program, Task Force Zero Hunger, Independent Foreign Policy, hindi nagpapasakop sa anemika. Okay? New airports and seaports sa Pilipinas, National School Feeding Program, increased numbers of public health workers, pinarami pala sila, lalo nagkaroon ng pandemya. New bridges, di ba mga tulay, Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises or CREATE Act. Na-discuss ni Atty. Nicto nung kami magkasama nung nagba-vlog. Sin tax law, dinagdagan po yata yung mga buwis ng mga pambisyo like sa mga soda, beverage, mga soft drink, even siguro sa Yossi. Kasi mga ano yan eh, 'di ba, hindi naman nakakatulong sa kalusugan. Sagip Saka Act, more decent housing for the poor. 6, sabi ni Kuting, wala daw housing for the poor ang PRRD. Oh. Andae ha. Sagip Saka Act, more decent housing for the poor. Yun nga, 6 million Filipinos lifted out of poverty since 2018 rather. EDSAC decongestion program, yun nga, yung mga expressways. At kung ano man, yung mga ano, I think ito yung merong mga, what's that? Yung carousel, di ba? Yung carousel, EDSAC carousel, yung tuloy-tuloy, hindi naiipit sa traffic. Balik Probinsya program. So, bibigyan po siguro ng pera yung mga, parang nga ma-decongest ang population sa Maynila, balik probinsya na lang. Balik OFWs program, free bakuna, free food packs, free cash assistance. Kumbaga, ang dami bago itong mga ganitong klase. Libreng sakay program. I think kung uuwi ka ng probinsya, lalo na, no? And even nung panahon ng pandemic, may mga libreng sakay. Makaranas kami nun sa MRT, tinuloy pa nga ni President Marcos yan eh. Like, yung libreng sakay sa MRT, di ba? Siguro sa kalahati nung unang taon ni PBBM, libre pa yung sakay nun sa MRT, inabot ko pa yon. Pero kay PRRD yon. Balik Sciences Program. So siguro kung malaki ang sinasahod mo bilang scientifico sa ibang bansa, uwi ka na lang, dito na lang. 229,289 hectares of land distributed to 451 seaports project completed. Ang dami. 214 airport projects completed.
1,623 students given free tuition. Naibulsa naman yung akin kung nabigyan man ako ng free tuition. Naibulsa ng mga politikong lokal. 29,264 kilometers of roads completed. 5,000, halos 6,000 po na bridges completed. 95th in ease of doing business out of 190 economics daw according to World Bank ang Pilipinas, panahon ni PRRD. 2020 yon. 2 milyong individual assisted through malasakit center. So mga may sakit, libre na yung bayad sa di ba? Sa hospitalization. Ang Pilipinas ranked 25th best place to live and work according to HSBC, isang international bank noong 2020. 3,376 ang dae mga ate at kuya. NAIA ranked 10th most improved airport in 2018. Ang dae. 807 dismantled drug dens sa nagluluto ng tiyabo o na-dismantle daw. 150,000 classrooms na kompleto, mga high-value targets na aresto. Halos 12,000 na high-value targets. Kriminal, drogista. 6 million Filipino lifted out of poverty. Nakapagpagawa ng 653 COVID facilities noong 2021. Bumaba ang crime rate, crime volume ng Pilipinas sa 64%. Nalinis ang mga barangay na 22,000 barangays na clear sa droga. Mula 2016 hanggang 2021. Sumurrender sa droga, 1.2 million. And pakarami pa. Magkano ang na-seize na droga panahon ni PRRD? 59,930,000,000 ang na-seize na illegal na droga. At napakaraming achievements. Ano achievements ng nakaupong presidente ngayon? Kung ikukumpara dito, hindi ko naman sinasabing higitan. 2 years pa lang naman siya. Pero pakitaan niya tayo ng listahan. 2 years is almost half of PRRD's administration. Again, sasabihin ko po na parang 4 years lang naman ang paspas ni PRRD noon. Kasi yung remaining 2 years niya na-focus sa pandemic. So yung kalahati ng 4 years ni PRRD ay 2 years na ni PBBM ngayon. Ano ang kanyang achievements? Aside from ayuda, travel, concerts, at fashion shows. Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.